Narinig niyang nagsasagutan ng magkasintahan. Nagsiselos yatang babae dahil mas pinuri pa ng bata si Bebang na maganda kaysa sa kanya. Yun ang ikinagagalit na naman ng babae kay Bebang. Humanda sa akin ng babaeng yan. Walang karapatan ng batang yun na ikumpara ko sa hampas lupang malanding babae na mukhang ahas. Sigaw ni Ma'am Therese. Makaahas naman siya. Akala mo siya ang Diyosa? Wala siyang kasalanan sa'yo, Therese, para sa kanya ka magalit. Bata lang yun. Hindi naman niya sinasabing pangit ka. Mahinahong sabi ni Sir. Pero pinagkumpara niya kaming dalawa. Paano mas magandang bruhang yun kaysa sa akin, ha? Pati ba ikaw nagagandahan sa bruhang yun, ha? Nag-hysterical ng babae. Kita kong pagyakap ni Sir sa girlfriend niya para aluin to. Halos magwala na kasi hindi matanggap na may mas maganda pa sa kanya. Sana talaga. Natalo na lang sa kaso ang batang yun. I'm so offended, you know? Ako na galing sa elite circle, may kumpara lang sa low class na babae. My God! Maarte pa nitong bulalas. Don't say that, Han. Pinaghirapan kong kasong yun. And finally, makukulong ng akusado. You should be happy for me, right? Lambing pa ni Sir. I'm happy for you, of course. But at the same time, na-offend ako. Maktol ng babae. Nailang ako at nahiya nang makita kong hinalikan ni Sir sa labi ang kasintahan. Tse, simangot ko dahil ang hinahon ni Sir sa girlfriend niya. Tapos masamang ugali sa kasambahay niya. Para kang kuhol na nabubulok, Sir. Sambit ko. Umalis na ako sa malapit sa sala dahil nakakahiya kung makita nila akong nanonood sa laplapan nila. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Nang oras na para magluto ng hapunan, lumabas na ako. Kaso napatigil ako nang makita ko si Bebang na nasa kusina. Agad ko siyang hinila papasok sa kwarto niya. Ayoko lang kasi na maabutan siya dito ni Ma'am Therese. Baka saktan na naman niya ang kawawang bata. Bumalik ako sa kusina at nakita ko si Ma'am Therese na masama ang tumingin sa akin. Where is Bebang? Babalang na tanong niya sa akin. Hindi ko po alam, ma'am, sagot ko. Sinungaling, sigaw niya. Where is her room? Pagalit niyang. Come and show me the way to your squatter's room. Irapan niya sa akin at padabog na naglakad papasok sa daan patungong maid rooms. Baka squatter naman, akala mo hindi squatter ang ugali. Malala pa sa mabahong kanal ang ugali mo eh. Irap ko sa likuran ng kasintahan ng amo ko. Tinuro kong kwarto ni Bebang. Sana nakalak ang pinto. Nagulat pa ako ng kalampagin niyang pintuan. Iniwan ko na siya doon pero nakasilip ako kung anong susunod niyang hakbang. Nagulat pa ako nang kunin ni Ma'am Therese ang bambot pinapalong pinto ng kwarto ni Bebang. Open the door! Hampas lupa! Open the door! Kapag nakita kita, humanda ka. Ingungudngud kita sa eridoro. Yeah! Sigaw ng kasintahan ng amo ko. Iniwan ko na siya doon at tinawagan ng amo namin para patigilin si Ma'am Therese sa ginagawa niya. Tumawag ako sa intercom at binalitang ginagawa ni Ma'am Therese sa pinto ni Bebang. Maya't mayay humahangos na pumasok to sa kusina. Where is Therese? Hinihingal pa niyang tanong. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto ng mga katulong at inawat si Ma'am Therese. Therese, stop it! Stop! Sigaw ni Sir Vincent. Pinagtatanggol mo ng babaeng malandi at hampas lupa na yan? Sigaw din ni Ma'am Therese. Pinapatigil lang kita. Walang kasalanan yung tao. Hindi mo mapipilis ang lahat ng tao para piliin ka. Umagustuhan ka. My God. Frustrated na bulalas ni Sir Vincent. Siya pa rin ang dahilan kung bakit ako naiinis at nagagalit ngayon. Nakakadiri na sa kanya pa ako kinumpara. And you know how much I hate it. I don't like it. So disgusting. Gosh! Nag-inarte at sumigaw si Ma'am Therese. Hindi mo matuturuan ng isang tao sa gusto nilang sabihin. And besides, hindi ka naman nilait, pinuri ka naman nila. Hindi pa ba enough yun? Nagwawala ka at sa ibang tao mo gustong ibunton ang inis at galit mo. Stop it, inis na sambit ng amo ko. Hinila niya na ito palayo sa maid rooms. Tumigil si Sir Vincent sa paglalakad at tumingin sa akin. Manang, huwag ka na magluto para sa amin. I-date ko na lang sa labas ang tupakan kong kasintahan. Wika ni Sir habang hinihilang kasintahan palayo sa kusina. Nakahinga ako ng maayos. Kinakabahan. Pagkatapos naming kumain ni Bebang, hinila rin niya ako papasok sa kwarto nito. Diyos ko, hilahan ngayong araw na ito ha. Bulalas ko na ikinatawa ni Bebang. Maganda ang timing ng pagkakasabi ni Bebang sa balak niyang gawin.
kaya matiwasay namin siyang natulungan palabas ng mansyon. Vincent POV. Nagtaka ako dahil wala akong bebang na naabutan sa terrace na dapat ay naglilinis na siya sa oras na to. Nagtungo ako sa pool area pero wala rin siya. Doon na naglilinis sa pool at nagwawali sa paligid. Sa washing area, wala rin siya. Hindi na ako nakatiis na magtanong kay Manang Asun. Hindi ko rin kasi makita si Manang Asun na kumakain sa kusina. 2 araw ko nang napapansin tong malungkot at nag-iisa. Manang, tawag ko sa kanya. Nagulat to ng bahagya. Yes sir, maagap niyang sagot. Where is Bebang? Tanong ko kaagad. Nalungkot tong bigla na pinagtaka ko. Kakaiba rin ang pakiramdam ko na baka may masamang nangyayari sa kanya. Masyado ko na yata siyang pinapahirapan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil masaya pa ako nakikita siyang nahihirapan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Pangako na magiging mabait na ako sa kanya sa araw na to. Gusto ko siyang makita. Hindi ko rin alam kung bakit araw-araw ay gusto ko siyang pinapanood mula sa malayo. Sumasaya ang pakiramdam ko. I'm talking to you, Manang. Sigaw ko. Hindi ko alam, sir. Wala siya sa kwarto niya at walang sinasabing aalis siya. 2 araw nang wala si Bebang dito, sir. Nalulungkot na sabi ni Manang Asun sa akin. What? Sigaw kong bigla. Parang bombang sumabog sa tenga kong namarinig ko ang sinabi ni Manang. Wala na dito si Bebang? Pumasok po ko kanina sa kwarto niya. Kasi tanghali na hindi pa nagigising. Akala ko po may masamang nangyari sa kanya. Kaso po, sir. Huminto siya sa pagsasalita. Fuck! Ituloy mo na sinasabi mo, Manang. Malakas kong sambit. Wala akong nakitang Bebang sa loob ng kwarto niya, sir. Lahat ng gamit niya. Wala na rin. Wala man lang siyang pasabing aalis siya. Natatakot yata sa pagwawala ng kasintahan mo, sir. Nung nakaraan, kaya umalis na lang siya nang walang paalam. Nagyuko siya ng ulo na parang naiiyak na rin. Hindi ko mapigilang hindi magwala sa kusina at magbato ng gamit dahil sa galit at pagsisisi. Nagsisigaw naman sa gulat si Manang sa ginagawa ko. But I don't care. Anong karapatan niyang iwan ako dito nang wala man lang siyang pasabi? Anong karapatan niyang tumakas at hindi magsabi sa akin? Bakit niya ako iniwan? Galit na sigaw ng isipan ko. Sabay bato sa mga nahawakan kong gamit sa kusina. Alam ko mali ang pagpapahirap ko sa kanya nang wala nang maayos. Ang masasakit na salita at bentang na hindi naman totoo. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasasabing mga katagang yun sa kanya. Hindi pa nga ako nakakahingi ng pasensya sa nagawa kong pananakit sa kanya. Tapos bigla na lang siyang umalis. Saan siya nagpunta? Hindi ko rin alam kung tinanggap niyang binigay ko sa kanya pinaabot ko kay Manang. Bakit ngayon mo lang sinabi na wala na pala dito si Bernadette? Hihintay mo pa bang ako na magtanong ha, Manang? Galit na sabi ko. Nagyukuto ng ulo. Lagi kasi kayong lumalabas ni Ma'am Therese. Ayoko rin na istorbohin ko kayo sa masaya niyong pagkwekwentuhan. Ayoko magalit na naman ang girlfriend mo kapag nag-interrupt ako sa inyo, sir. Pareho pa naman po kayong bugnutin. Kahit na. May cellphone ka. Pwede mo akong i-chat o tawagan. Kaso hindi mo ginawa. Sigaw ko. Nakalimutan ko na rin na matanda ang pinapagalitan ko. Oh, baka isa ka sa tumulong sa kanya para makaalis dito. Dahil binilin ko sa mga security guards na huwag palalabasin si Bebang kapag gabi. Ako. Hindi po sir. Hindi ko rin naman po siya papayagang umuwi sa kanila kung alam ko lang natatakas siya. Sana napigilan ko po. Shit, siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa pag-alis niya. Kahit ikaw pa ang trusted na mayordoma ni Mommy. Paaalisin kita dito. Padabog na akong umalis sa kusina. Tinawagan kong kanang kamay ko dito sa mansyon. Inutusan kong i-meeting ang lahat ng mga bodyguards at security guards dito sa mansyon. Kung sino sa kanila nagpalabas kay Bebang sa mansyon. Shit, humanda ka sa akin, Bebang. Kapag nakita kita, sino may sabi na umalis ka nang walang paalam? Shit, kasalanan ko naman kung bakit siya umalis dito. Pero bakit ngayon pa? Nakailangan ko siya. Isasama ko pa naman sana siya sa party dahil sa pagkapanalo sa kasong hawak ko. Request pa naman ng bata na gusto niyang makita si Bebang. Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit at inis. Para akong tanga na parang nawala ng kaligayahan dahil sa pag-alis bigla ni Bernadette dito. Wala na dapat akong pakialam pa kung malis man siya dito. Pero shit lang dahil ibang nararamdaman ng puso ko. Lungkot at pagkamis sa kanya. Nagtungo ako sa gym at doon ko ibinuhos ang lahat ng nararamdaman ko sa pagkawala ni Bebang dito sa mansyon.
Malalakas na sigaw at suntok ang pinakawalan ko. Habang nandito ako sa loob ng gym, nabutas ang punching bag. Dahil sa lakas ng panununtok ko, gulat na gulat ang mga magulang ko nang makita nila akong pagbaba sa tricycle. Hindi ba sila masayang umuwi na ako? Dapat nga masaya sila, hindi ba? Normal lang naman na magulat sila dahil wala akong pasabing uuwi ako ngayon. Biglaan kasi ang pag-uwi ko. Nay, Tay, bati ko sa kanila. Hindi ka nagpasabi na uuwi ka ngayon, anak? Tanong ni nanay. Wala po kasing battery ang cellphone ko, nanay. Kaya hindi ako nakatawag. Mahina akong sagot. Nagmano na muna ako sa kanila bago ko pumasok sa loob. Wala yata silang balak na papasukin ako eh. Nagtungo na ako sa kwarto namin ng kapatid kong babae. Tulog pa ito kaya nagdahan-dahan akong maglakad palapit sa kama. Mukhang wala pa rin pinagbago ang bahay namin. Akala ko pa naman pakonti-kunti nilang pinapaayos ang bahay. Naglatag na ako ng makapal na blanket sa sahig para makatulog man lang ako saglit. Siniksik ko sa ilalim ng kamang dala kong bag dahil mga gamit ko lang naman yun. Hapon na nang magising ako dahil sa ingay sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nangunot ang noo ko nang makita ko may sugalan dito sa labas ng bahay namin. Kailan pa naging sugalan ng bahay namin? Tanong ko sa sarili. Hindi ako nakatiis kaya lumabas na ako ng kwarto ko. Naabutan kong isa kong kapatid na busy sa cellphone. Marky, kailan pa may sugalan dito sa bahay? Hindi ba bawal ang magsugal dito sa atin? Nagulat ko pa yata ang kapatid ko sa biglaan kong pagsasalita. Ate, gulat na bulalas niya. Mukhang nakakita ng multo dahil namutla ang muka. Buhay pa ako, hindi ako multo na ganyan ang reaksyon mo sa akin. Irap ko sa kapatid ko. Kailan ka pa dumating dito ate? Usisa nito na medyo kinakabahan pa. Kaninang umaga lang, natulog lang ako dahil sa pagod sa biyahe. Sagot ko. Bakit walang sinasabi sila nanay kanina? Baka nakalimutan na nila na dumating ako, simangot ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Marky? Sikmat ko. Simula nang may trabaho ka na sa Maynila ate, bigla sila nagbago. Tapos nagsusugal na rin sila. Napakamot pa to ng ulo ng sumama ang mukha ko. Kaya ba wala man lang nag-iba sa bahay dahil sinusugal nilang binibigay kong sahod ko dito sa bahay? Malakas kong tanong sa kapatid ko. Baka pati sari-sari store na request ng nanay ko ay wala rin. Hindi ko napansin kaninang pag-uwi ko. Ngayon pa lang sumasama ng loob ko sa kanila. Hindi nakaimik ang kapatid ko kaya lumabas na ako ng bahay. Agad namang sumunod ang kapatid ko. Nagulat sila sa paglabas ko ng bahay namin. Oh, nandito na palang balikbayan mong anak Cecilia. Tumingin pa mula ulo hanggang paa sa akin. Kumulot ang noo ko sa pangising nito. Baka naman gusto mong manlibre dyan, Bebang. Balita ko tiba-tiba raw ang kinikita mo sa Maynila, ah? Nakatawang tanong ng isang kasama nila nanay na nagsusugal. Hindi po tiba-tiba ang kinikita ko, manang. Wala akong negosyo sa Manila. Nagtatrabaho po ako bilang isang katulong doon. Seryoso kong sagot. At bakit kayo nagsusugal dito? Hindi ba bawal ang magsugal dito? Sabi ko pa. Bebang, balita dito sa barangay natin, prostitute raw ang trabaho mo. Kaya marami kang perang pinapadala sa mga magulang mo. Kita mo ngang nanay mo guminhawa ang buhay na nagkatrabaho ka na. At nakakapagbigay ka na ng malaking pera sa kanila. Sabi pa ng isang kapitbahay namin na nakikinood sa sugal. Namula sa galit ang mukha ko at nabingi yata ang tenga ko sa narinig. Prostitute? Buisit ng mga tao na to. Galit kong tinignan ng babaeng nagsabi sa akin ng prostitute. Magsasalita pa sana ako nang unahan ako ng isa pa. Hindi na rin nagtitinda ng mga gulay sa palengke ang nanay mo. Ang tatay mo hindi na rin nagpupunta ng bukid. Nasa inuman yun, panigurado. Ikaw ba naman ang may-ari ng anak ng prostitute at tiba-tibang kita? Nagkatawanan sila sa pang-insulto sa akin. Sa galit ko sa kanila, lumapit ako tinumba kong lamesang ginagamit nila. Plastic lang naman yun eh, kaya madali lang tumilapon sa ere. Putang ina, sino may sabi sa inyo na prostitute ang trabaho ko sa Manila? Sino? Sigaw ko. Nagulat sila sa paninigaw ko sa kanila, lalo ng nanay ko. Akala ko ba may sakit ito dahil panay ang hingi ng pambili ng gamot pero mukhang hindi naman at malakas naman ang itsura niya. Hindi ka magagalit kung hindi totoo ang chismis tungkol sa'yo, sabi ng ina ko. Pati ba naman ikaw, Nay? Naniniwala kang prostitute ang trabaho ko sa Manila? Pinapakita ko pa sa inyong laki ng bahay na nililinisan ko, hindi ba? Sigaw ko. Nagulat ako sa pananampal sa akin ng nanay ko. Ano to? Ako pang masama? Napasinghap rin ang mga nakakita sa pananampal ng ina ko sa akin. Paanong prostitute ang trabaho ko sa Manila ha? Sino nagkalat ng mga panirang puri na chismis tungkol sa akin? Kita niyo mga kamay ko.
Mga pa ako, puro kalyo pa ako at ang kamay ko, nagkasugat-sugat na rin. Dahil sa lagi kong pagbabrush sa sahig na napakalawak na mensyon. Galit kong pinakitang mga kamay ko at paa sa kanila. Kung prostitute ang trabaho ko, maganda na sanang postura ko. Ang pananamit ko at makapal na sanang lipstick at makeup ko. Kaso hindi, gurang pa rin ang itsura ko. Mga kamay ko na puro sugat-sugat na kinakaya ko lang ang lahat ng hirap. Para may maipadala lang dito sa bahay. Para kahit papano gumanda naman ang buhay natin, Nay. Galit kong sigaw. Hindi na sila nakaimik at mukhang napahiya pa sila. Humagulhol ako sa sama ng loob sa kanila. Kaya hindi ko maiwasang sigawan ng aking ina. Sampal na naman ang abot ko. Kahit pagsasampalin pa niya ako ng paulit-ulit, hindi pa rin nila may tatanggi nilustay nila sa maling paraan ng perang pinagpapadala ko sa kanila. Niloko at inaboso niyo, kabaitan ko sa inyong lahat. Sigaw ko. Wala kang karapatang sigawan ako sa harapan ng ibang tao, bebang. Sigaw ng nanay ko. May karapatan ako dahil pinapahiya niyo na ako sa mga kapitbahay nating mga tsismosa. Naniniwala kayo sa chismis pero ang mga sinasabi ko, hindi kayo naniniwala. Ganting sigaw ko. Napabaling na naman ang mukha ko sa sampal ng aking ina. Anak lang kita, kaya wala kang karapatang bastusin ako. Naina mo, galit na sumbat ni nanay ko. Anak mo ko na nagpapakahirap para mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay. Na dapat kayong gumagawa nun, hindi niyo alam ang hirap ko sa pagtatrabaho. Para may padala lang sa inyo dito. Gusto ko kahit papano na guminhawa ang buhay ninyo. Ang mga perang binibigay ko sa inyo para sa pa-check up mo, Nay, ay utang ko yun. Dahil ang sabi ng kapatid ko, may sakit ka sa puso. Hindi ba nagpadala pa ako noon ng pampa-opera mo, Nanay? Advance sahod ko yun sa amo ko. Utang pa yung iba na hanggang ngayon, binabayaran ko pa. Tapos eto kayo, makikita ko na lang na kayong nagsusugal dito. Nagpapakasarap ng buhay samantalang nagpapakahirap ako para maibigay lang ang hinihingi niyong pera. Galit ko sigaw. Nagbubulungan ng mga tsismosa na nakikinig sa komosyon dito sa labas ng bahay. Lalo na sa sinabi ko tungkol sa kanila. Sorry ate, nagalit kasi si tatay na sabihin kong magsumbong ako sa'yo. Pinalayas pa nila ako sa bahay. Nakikitira ako sa malayo nating kamag-anak sa kabilang barangay. Bumalik lang ako dito noong sinabi ko na hindi na ako magsusumbong sa'yo. Ito ang sumunod sa akin. Shit, kaya pala hindi masaya ang magulang natin sa pag-uwi ko dahil wala nang magpapadala sa kanilang pera. Pero ngayon, wala na akong trabaho. Tambay na lang tayong lahat dito sa bahay. Sambit ko at padabog akong pumasok sa bahay. E di lumayas ka dito sa pamamahay namin. Wala kang kwentang anak. Sigaw ng aking ina. Hindi ko na siya pinansin dahil sobrang sama ng loob ko sa kanila. Pumasok na ako sa loob ng kwarto. Kinuha kong bag ko sa ilalim ng kama. Aalis na lang ako dito. Tatawag ko kay Manang Asun para humingi ng tulong na maghanap ng matitiran sa Manila. Pero naisip ko na mas mabuting hindi na lang din niya malaman na nasa Manila ako ulit. Kay Berna na lang siguro ko tutawag. Kinuha kong sling bag ko at nagulat ako dahil nakabukasyon. Dali-dali kong kinalkal at tinignan ng wallet ko. Nalumo ko na makita kong barya na lang ang natira. Hindi na ako magtatanong kung sinong kumuha ng pera ko. Nasa isang wallet ko pa naman ang ibang ipon ng pera ko. Salamat sa tips na yun sa akin ni Berna. Kinahapunan din ay umalis ako ng bahay nang walang paalam sa kanila. Tulog ang tatay ko sa kalasingan. Bahala na muna sila sa buhay nila. Binigyan ko sila ng pangkabuhayan. Pero itong ganti nila sa akin. Niloko nila akong lahat. Paano nila nagawang magsinungaling sa akin? Paano nila nagawang maniwala sa iba kung alam naman nila ang trabaho ko sa Manila? Bakit nagsinungaling silang may sakit si nanay kahit nga asma lang naman palang sakit? Hindi ba nila alam na utang ang mga ibinibigay kong pera sa kanila? Nakalimutan na ba nilang sinabi ko na inutang ko lang ang perang pinapadala ko? Pesting buhay to. Humahagulhol ako habang sakay ng tricycle patungo sa sakayan ng jeep. Masakit na masakit para sa akin na ganun ang ginawa nila sa pinaghirapan ko. Walang-wala sa pananampal sa akin ni nanay ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Para akong pinagtaksila ng mundo, natatakot pa ako na baka makita ko ng amo ko at bigla na lang niya akong ipakulong dahil sa pagtakas ko sa mansyon na hindi ko pa nababayaran ang mga utang ko sa kanya. Sinundo ako ni Berna sa terminal ng bus. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit nang makita ko siya. Humagulol ako habang yakap siya. Lahat ng sakit, disappointment sa pamilya at sarili, ang pag-aalala na baka makita ko ng amo ko,
at basta na lang niya akong ipakulong at kung ano-ano pang disappointment sa buhay. Nilabas ko sa pag-iyak. Tahan na, Bebang. Ayoko na. Iyak ko. Shh! Tahan na, okay? Tahan na, naghihintay ng sasakyan. Inalalayan niya na ako maglakad. Siya na rin ang humawak sa bag ko.